Sa puntong ito mga kapuso, makapiling din natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Restituto Padilla. Sir, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon at sa lahat po na nakasubaybay sa programa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Emil, magandang hapon. Yes, sir. Unang-una, ano po reaksyon ninyo doon sa pag-lift ng ceasefire ni President Duterte laban po dito sa New People's Army, sir? Unang-una, nalulungkot kami na itong napakatagal ng panahon na kung saan naging maayos ang mga kapayapaan sa karamihan ng mga lugar natin, sa mga lugar ng Mindanao at saka dyan po sa iba pang dapo ng ating kapuluan, ay mawawala ng ganito lamang. At kung aking pong mamarapatin, nais ko lang pong basahin ang ating statement ng ating buting Chief of Staff na si General Ed Año bilang reaksyon dun sa ginawang anunsyo po ng ating mahal na Pangulo nitong ilang oras pa lang nung nakakaraan. So kung papayagan niyo po, babasahin ko po ang kanyang statement at pwede po ba? Please, sir. Go ahead. Go ahead, sir, please. Ito po ang naging pahayag ng ating Chief of Staff, si General Ed Año. Basahin ko lang po, and I quote, "We shall abide by the President's order of ending the unilateral ceasefire. It is unfortunate that the gains of the last 6 months would come to a halt because the CPP-NPA again resorted to the use of violence and chose arms to advance their interests. The last 4 days were disdainful and disturbing. While Fidel Agkawili was assuring the public through media that the NDF, CPP-NPA will continue the unilateral ceasefire, the CPP-NPA under Madlos were attacking our soldiers who were doing community work and development works that resulted to the death of a young officer, Second Lieutenant Miguel Victor Alejo, PMA Class 2016, and 5 soldiers, mostly in civilian clothes and unarmed, and the abduction of PFC Salan and 2 other soldiers in Sultan Kudarat. And long before that, the NPA had killed Kakbus and innocent civilians and burned equipment and vehicles in developmental projects in interior areas. We welcome the pronouncement of the President because the AFP has to do its mandate of protecting the people, securing the community, and taking care of our own soldiers too who are at the front line. We will go after the NPA to prevent them from conducting atrocities and criminal activities against the public, and we will hit them hard. Be that as it may, rest assured that the AFP will continue to support the peace talk with the NDF to find a permanent, peaceful solution to this 4 decades-long conflict. We hear the people's clamor for peace and their loud shouts for this and are willing to work hard to attain it. But it is unfortunate that the CPP-NPA NDF chooses to play deaf." End of quote. Yan po ang pahayag ni General Año matapos po niyang nakuha ang guidance po ng ating mahal na Pangulo na ililift na nga po itong ceasefire na dineklara po ng ating pamahalaan, pati na po yung SOC. General, sir, para lubos na maunawaan ng publiko, yung pong termination ng ceasefire, ano po ang mangyayari mula sa puntong ito, sir? Unang-una po, babalik po ulit tayo sa aktibong pagtugis at paghahanap sa mga elemento po at hanay ng NPA, lalo na po sa lugar na kung saan sila ay nanggugulo. Yan po ay alingsunod sa ating mandato na protektahan ng ating mga kababayan at isulong ang soberenya at integridad ng ating kapuluan. Yan po ay magsisimula mamaya pong gabi pag naging effective na po ang pag-lift ng ceasefire at ng SOMO. At kami po ay nalulungkot dahil bagamat sila ay nagpahayag ng kanilang pag-kansela sa kanilang sariling deklarasyon na sinasabi nila ay sa Aegis ng Pebrero mangyayari, bago pa man yun nangyari, simula pa pong mga nakaraang linggo at nitong nakaraang 4 na araw, ay matindi na po ang kanilang mga ginawang violent activities laban po sa ating mga sundalo at mga kababayang inosenteng sibilyan. Iyan po ay nakakabahala at kaya nga po idinulog na rin po namin itong karamihan na ito sa tanggapan po ng OPAP at sa ating panel na siyang kausap ng ating mga negosyador. General, sir, kanina nakausap din namin si Ginoong Luis Halandoni ng NDFP at ang binibigyang diin nila kung bakit daw sila tila ba umatras dito sa ceasefire na ito
ay pumapasok na ho yung puwersa ng militar sa kanilang mga teritoryo. Ano ho masasabi ng Armed Forces of the Philippines tungkol dito, sir? Maliwanag po ang anunsyo ng ating kalihim ng Tanggulang Pambansa ng kanyang sinabi na wala pong kinikilalang lugar ang ating pamahalaan na pinaghahawakan ng grupong NPA. Isa lang po ang pinapayagan ng ating saligang batas na magsagawa ng pagbabantay at pagsisecure sa ating mga kanayunan, at yan po ang Armed Forces at ang Kapulisan. So, tinutupad lang po ng Kapulisan at ng Armed Forces ang mandato nito sa saligang batas upang pangalagaan at siguraduhin ang rule of law ang nasusunod sa mga lugar na ito. Kaya nga po, kinalulungkot namin na ginagawa nilang dahilan ang pagtugis na ginagawa ng pulis at ng sundalo sa mga grupong nangingikil sa mga lehitimong negosyante at pagnununog ng mga ginagamit po sa pag-develop ng mga lugar, lalo na po sa mga liblib na lugar. Yung mga gumagawa po ng kalye na mga payloader, bulldozer at iba pa ay kinakailangan po batayan namin dahil kung hindi po matatapos sa mga kalye na tutulong sa mga magsasakang nasa liblib na dali ng kanilang mga produkto sa mga palengke at nang makakuha sila ng mas mainam na kita. Yan po ang buod ng mga sinasabi nilang paglabag daw namin na hindi po magkakaroon ng anumang basihan sa batas natin. So, General, effective mamayang hating gabi, mateterminate na po yung ceasefire. Ano po ang mensahe ng Armed Forces of the Philippines sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na po yung mga nasa kanayunan na posibleng maapektuhan nitong operasyon ng military o yung mga gagawing paglaban naman o paglusob nitong CPP-NPA, sir? Go ahead, please. Emil, maraming salamat. Nais ko lang pong iparating sa ating mga kababayan ang ating lubos na lungkot sa mga kaganapan po nitong mga nakaraang araw at nung mga linggo pa bago ito. At amin pong pinapaabot sa ating mga kababayan na alam po namin ang damdamin nyo at kagustuhan na magkaroon po ng pangmatagalang kapayapaan dahil kayo po ang pinaka-apektado sa mga liblib na lugar. Hayaan nyo po kung sakaling magkakaroon po ng resumption na magaganap dito mga susunod na mga linggo at araw, ang inyong kapakanan at ang inyong kaayusan dyan sa mga lugar na yan ang aming pong unang kinukonsidera. Kaya hindi po kayo dapat mag-agam-agam ng anumang gagawing karahasan ng ating pwersa dahil kayo po talaga ang aming tinutulungan at binabantayan. Kung mayroon mang mga pag-aabuso na maaari nyong makita, kami po ay isang accountable organization na bukas ang loob at tanggapan na kunin ang inyong mga hinanaing at complaint at aaksyonan namin ito kagad dahil ninanais po natin na maayos sa maging serbisyo ng bawat sundalo na nandyan po sa inyo. Yan lang po ang aming mensahe at nakikiusap po kami sa buong bayan na patuloy tayong manalangin na ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ay sana magbunga sa isang joint declaration of ceasefire nang sa ganun matapos na at mawakasan itong nangyayaring violenteng pangyayari sa mga kanayunan na karamihan ng nabibiktima ay ang mga inosenteng kababayan natin. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Restituto Padilla. Sir, maraming salamat sa oras nyo. Magandang hapon po. From this on,